po sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong laging kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At ganun din po yung madalas ko sinasabi sa inyo, umiwas po kayo rito sa mga politikong mga kawatan dahil mahahawa kayo sa mga sakit na mga yan. At uunahin ko lang po muna itong vlogger na tanga. Yung pong diniscuss ko kahapon na yung si Chris Olo na no nagsasalita ito na hindi raw siyang Maricel Soriano na artista ang darating kundi ibang Maricel daw. Kagaya sinasabi rin ng Mima Alicia na ibang Bongbong Marcos daw yung nagbabangag. Ganon? So ngayon, dahil sa punong-puno ng hangin itong Chris Olo nito, punong-puno ng hangin ng ulo, kaya kung ano-ano na lang ang nasasabi nito, dahil nalasing na rin ito sa pagpapabayad dito sa mga bangag. Okay? Yan lang siguro ang pwede ko sabihin sa inyo dahil kayo mapapatunayan nyo na. Siguro naman narinig na panood yung vlog niya na ibang Maricel daw yung darating at hindi raw si Maricel Soriano na artista. Tingnan mo. Magpapakamatay talaga itong mga na ito sa kako-cover up. Konting pino lang bro. At kung gusto mo, pumunta ka lang dito, sasalaksakan kita nitong mga gold bar ko rito. Para hindi mo na ma-scam itong mga itong mga OFW natin. At puro panluloko rito sa mga OFW natin. Pumunta ka lang sa akin dito. At isasalaksak ko sa ito mga kundi ko dito. Ito, nagkalat dito yung mga gold bar ko. Nakakabisit lang kasi. Ngayon mga kababayan, napatunayan nyo na itong Chris Olo na ito ay dahil sa pira na sinasalaksak sa lalamunan nito, nagsasalita ito, bula-bula pa yung bibig Ay ang bibig dyan, ang luwang ng bibig dyan. Sinasabi ko nga, kaya niyong lulukin yung buong isang kalabaw Anyway, kalimutan natin yan. Alam nyo na, basta sinasabi ko lang OFW, huwag kayo magpapa-auto rito sa kay Chris Olo na ito. Anyway, at mapunta naman tayo dito sa kay Jingo Estrada. Okay, ito na maganda rito At unang arangkada, binira niya ng binira. At hinalukay niya hinalukay yung mga kaso ni PDEA Agent Morales. Na kung ano-ano mga sinabi niya at saka yung the way na magtatanong siya, akala mo siga itong animal na ito. Pero kahit ganyan ang kanyan, di ba yan ang tinawag ito ni Binhor, sino yun? Yung sa PDAP, Binhor, na sexy yan, na dinideliveran niya ng pira ni Napoles. Kaya ngayon, may kaso. At na-convict. At ang pagkakalam ko, 3 milyon yata yung piyansa nito. Kasi, akala mo, napakalinis na tao itong hayop na ito. Kung talagang garapalan, pakapalan lang talaga. Kung ako siguro may kaso na ganyan, hindi siguro ako magtatanong ng ganyan kay Morales At kung siguro ako iniimbestigahan dyan sa Senado na yan, at ganyan yung tema ng pagsasalita nito, nako, dalawa lang yan ang pupuntahan, either balagbagin kita ng balagbagin, sasagutin kita ng sagutin ng balagbag, or babasagin ko yung mukha mo. Maniwala ka. Ako daw patawag mo dyan. At para makita nyo kung paano kung bumasag ng mukha ng mga politikong mga gago. Subukan nyo. Tanginan nyo. Akala nagmamalihis yung hayop na unggoy na ito. Unggoy Estrada ito. Magdahan-dahan ka dahil unang-una, magbula sa tatay mo, may kaso. Hindi ba't pinalayas nga yan, Ping Lacson at saka ni Angelo Reyes. Di ba? Maging ikaw.
puro kayo mga siga dyan eh. Magtatanong ka. Yun nga sinasabi niya na pinipersecute mo na yung tao. Ha? Na samantalang in aid of legislation. Akala mo kung sino ka siga? Buburahin ko yung dibdib mo eh. Ano kayang gagawin kong kaso? Ano kayang gagawin kong kon para mapatawag ako dyan? Gusto ko makaharap itong mga animal na ito. Para sa ganun, malaman nila kung papaano ko durogin ang mga ulo nito. Patawag daw ako dyan. At ako ang babarubalin nyo ng ganyan. Dyan. Hindi pa kasi kayo nakakatagpo na yung birana na nandyan eh. Hindi nyo pa kasi ako nakukon dyan experience na umarap dyan sa Senado. Maging dyan sa Kongreso. Akala nyo kung sino kayong mga Diyos na mga animal kayo, mga magnanakaw din naman kayo. Ikaw nga convicted eh. Ikaw nga may kaso. Ikaw nga ang plunder. Di ba? Ang plunder, magnanakaw. Bubok ka. Isa kang tarantado. Ngayon, sasabihin mo, kinakampihan ko si Morales? Hindi. Ang kinakampihan ko rito, kung ano yung base doon sa mga napapanood ko, base doon sa mga pagsasalita. Ang ina nyo. O, nagtagal ka ba? Umipal-ipal ka lang na hayop ka, hindi mo tinuloy ang investigasyon, kasi nga, kaya ka umipal-ipal na ganun, hindi ba naka-align ka na rin dito kay Lisa para sa ganun, ma-dismiss yung kaso mo. Yun ang totoo. Gonggong. Oy, utang ina nyo ha. Ito gamitin nyo. Huwag yung tweet ninyo. Nakakagigil. O yung isang napabalita dyan. Hindi ba ito si Sabira at saka itong si, ano ito? Itong si Escudero, hindi ba kaalain din yan dito kay Butod? Di ba? Kaya salisalita lang dyan na parang tinuruan mo pa si De La Rosa. Nakala mo kung sino ka. Ngayon, bullshit ka. Ayop ka. Ikaw, Escudero, tatanungin kita, ha? Anong business ninyo nitong si Kumar na ito? Ano yung business ninyo ni Kumar na ito? Itong Kumar na ito, isang panto. Ha? Isang pusakal na nakaalyado ni Kwento. Ni Butod. Ha? Lahat ng kasamaan, lahat ng mga pagnanakaw, lahat ng mga kakurapan nandiyan sa kanya. Ikaw, at tinatanong kita, Escudero, anong relasyon mo dito kay Kumar na ito? Ha? Bullshit ka. Kaya ang problema sa atin, kung alin yung kwan, talagang mga ka-illegalan nandiyan kayo. Yan ang pinoprotektahan nyo yung mga illegal na yan. Yang kasamaan ang pinoprotektahan ninyo, hindi itong mga mamamayang Pilipino. Hindi ba't kaya't nandiyan kayo? Para kayo sa bayan dapat. Hindi. Para kayo dyan sa mga smuggler, para kayo dyan sa mga magnanakaw, para kayo dito sa mga kawatan. Tangina nyo. Sino pa itong hayop ito? Ito rin. Itong isang kawatan na itong Jingo Estrada na ito, akala mo ko, sabi ko, akala mo ko sinong naghahalongkay ng kaso ni Morales. Ikaw rin, isa ka rin. Ano rin ang relasyon mo rito kay Kumar na ito, Jingo Estrada? Anong relasyon mo rito kay kay Kumar na yan? Putang, pag dito ka sa harapan, putang ina, basagay ko yung mukha mo eh. Sige nga, patulan nyo nga 175 years old.
Baka humaharap ka pa lang sa akin, bulagta ka na. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo eh. Bakit ako nagagalit na ganito? Ha? Kasi nga, binira mo ng binira agad, nang ganun-ganun lang si Morales, akala mo kung sino ka na malinis, ay magdanakaw ka nga eh, di ba? Pumunta rin doon si Bongo. Tingnan niyo ha, mga kababayan. Pumunta rin si Bongo, hindi rin nagtagal. Hindi rin nagsalita. Pumunta ito si Robin Padilla doon, wala lang. Yun pala, inalalayan niya lang si Maricel Soriano. O, di ba, nung pinauwi na si Maricel Soriano, ihinatid niya sa labas. Ito na nga, mga kababayan ko. Sa lahat po ng makakapanood ng video ito, maniwala kayo sa akin. Huwag na kayong buboto sa mga mukha na ito. Lahat yan. Lahat ng mukha dyan sa Senado, lahat yan, wala na kayong iikan dyan. Wala na kayong itsapura dyan. Lahat na yan, i-reject nyo na yan. Lahat. As in, wala na. Grace po, tingnan mo. Nagsalita lang doon, nagpabida. Si Francis Escudero nandun, nagpabida. Yung pala, ka-business partner din pala niya itong Kumar na ito. At saka itong Jingo Estrada, ganun din. Ito yung shit kayo, lahat. Bagay, kaya nga pala talaga, hindi na ako nagtataka kung bakit walang tumatanggap doon sa hamon ko. Kasi ako, putang ina, pagka hinamon ako, hindi ka pa nakakatapos magsalita, tinatanggap ko na yung hamon mo eh. Kaya pala hindi kayo tumatanggap ng hamon ko, kasi gusto nyo ubusin muna yung pira ng bayan. At ang pinapahirapan nyo, itong mga mahihirap nating kababayan. Itong walang masaing nating kababayan. Diyan kayo eh, mga putang na nyo. Grabe. Pa ito isa. Gaya rin itong itong maisog rally dyan sa Dumaguete. At tingnan mo, talagang kontrolado talaga nila yung butod dito. At ito naman mga unggoy na mayor at mga governor dyan sa Dumaguete, maging din yan din sa Bulacan, di ba? May Freedom Park, ayaw ipagamit. Samantalang hindi naman kanila. Anong gagawin nyo sa Freedom Park na yan? Kayo mga unggoy kayo dyan. Nag-iisa lang kasi ako na gustuin ko man pumunta. Talagang unang-una, hindi naman basta-basta antimano ay, nako. Alam mo, sasuggest ko lang, mayor na unggoy dyan sa yan Dumaguete na yan sa kayong gobernador ninyo, kung sino man. Yan si Remulyo. Mayor na Remulyo na yan. Ikaw, Remulyo, kung ayaw mo paggamit yung Freedom Park na yan, sasuggest ko sa inyo, hukay mo na lang yan, tapos lagyan mo na lang ng tilapia at saka hito. Para gawin mo na lang pispan. Makakain pa yung mga kababayan mo dyan na isa kang unggoy na tanga, na bobo. Diba? Yan na lang, pahukay mo. Gawin mo na lang pispan, lagyan mo ng tilapia at saka hito. Di may pamigay ka dyan sa mga kababayan mo dyan, inaangkin nyo eh. Para ano pa? Dahil dyan yung People's Park na yan na hindi nyo naman paggamit. Ay samantalang sa taong bayan yan, hindi naman sa inyo. Talagang mga putang ina. Ang galing ng ang atin di talaga ng kamandag ditong butod dito. Dapat ito talaga
dinadagdagan pa ang pagkabutod dito dapat. At sige lang. Okay lang yan. Sige. Nagpakasawa lang kayo na magpakasawa. Dahil total, malapit na. Malapit na ang eleksyon. Oh. Sinabi ko na, walang sisihan. Kayo mga bullshit kayo. Ewan ko, pauli-uli din dyan sa Senado yung Jinggoy na yan. Saka yan talagang magkapatid yan. JBA Herso tayo, walang kakunta-kunta yung mga yan eh. Bagamat malaki rin ang hindi sa kanila. Sa totoo lang, yung mayordoma ni Joseph Estrada, yan na Jinggoy na yan. Actually, siguro, pwede ako magsabi ng salamat na rin sa kanila. Kasi yung mayordoma nila, yan dati ang nagsusupply sa akin ng pagkain nung stowaway ako dyan. Sa Green Hills. Yung, dyan po kasi yan, sa North Green Hills kasi yan. Dyan sa may Club Pilipino. Ang bahay ni na Estrada na yan. Okay? So nakilala ko yung mayordoma dati na matanda. At yan ang isa rin siya sa nagsusupply dati ng pagkain sa akin nung wala akong makain dyan sa ilalim ng truck ako nakatira dati. So, ibig sabihin, galing sa kanila din yung kinakain ko dati. Pero galing nga doon sa mayordoma. At pero dapat ito, tanawin ko ng utang na loob yung pagkain na galing dyan sa kanila. Pero hindi pala dapat tanawin ng utang na loob yon kasi nga, galing sa pinagnakawan din pala. Yung mga kawatan pala itong mga putang na ito. Alam mo kung ano ito eh. Sasabihin ko lang ha, i-picture nyo lang. Ito po yung Club Pilipino. Ito yung gate ng North Green Hills. At dito naman po, isang kanto yan, Eisenhower Street. Eisenhower Street. Doon po yan, dead end po yan. Okay, dead end. Dahil pag pader na po yan, simenteryo na po yan ng San Juan. Okay? So, dito po sa Eisenhower ako na dead end yan, kung saan po may nakaparadang truck, doon ako dati, nakatira. At dyan po nila ako, nakilala ng mga katulong dyan sa Green Hills dati. Yan po yan sila, nagbibigay po ng mga pagkain sa akin. At yun nga po, nung buhay pa po yung Facebook ko dati, yung Facebook account ko ay nanawagan po ako kung buhay pa ba yung dating mayordoma nila. At may nakapag-feedback sa akin na patay na rin po pala yon. Kasi noong time na yun na nagpi-Facebook na ako. At yun na rin po yung iba na rin po kahit paano yung buhay ko. At wala na po ako doon sa ilalim ng truck. So, even though may mga buhay pa na yung mga dating matatanda na rin kasi noon eh. Kasi kung sino po yung mga matatanda, yun po yung mga nakadiscover sa akin dyan sa ilalim ng truck. Na kung saan ay dyan nga ako na malagi. At yan po yung mga nagsusupply talaga ng pagkain sa akin. Kaya sa totoo lang, yung time na yon, feeling ko, mayaman na ako nung time na yon. Kasi nga, ang dami po eh, kanya-kanyang bigayan ng pagkain sa akin. Kaya nga napakarami kong pagkain doon. Mas mayaman pa ang feeling ko kasi nga, tingnan mo nga na, dami-dami yung mga kaldereta, adobo, yung mga ulam, minsan may parte pang araw dyan sa kanila, nagbibigay pa ng litson. Tingnan mo. Kaya kahit na doon ako nakatira, sa ilalim ng truck na yun, mayaman ako. Noong time na yun. Dahil sa dami kong pagkain. Bakit ko po sinasabi ito? At bakit hindi ako nahihiyang magsabi nito sa inyo? Kasi yun po ang talagang totoong nangyari sa buhay ko. Kung mayroon pong pinakamahirap
kung mayroong pinakapatay gutom, pinakahampas lupa, ako po yun. Kaya ganun na lang po ang galit ko. Dahil unang-una, ako po mismo ang nakaramdam ng ganong kahirapan sa mura kong edad noon, nung time na yon. Diba? Ngayon, kaya kung nakikita ko po itong aking mga kababayan na mga nadadaanan ko ngayon at yung kahit na papaano ay nakakapagbigay tayo ng kaunting tulong, talaga na mga durog yung puso ko. Dahil ako po mismo nakaranas ng ganong kahirapan eh. Kaya kapag nakikita ko naman itong mga politiko, mga kawatan ito, yung mga walang humpay ng pangangawat nila sa pira ng bayan, kaya ganun na lang po ang galit ko. Kagaya po yung kanyan. Noong time na yun actually kilala ko na nga yan, Jinggoy na yan eh. Unggoy na yan. Kahit pa magkaharapan kami, kilala ko niyan. Dahil nga unang-una, yun pong barkada niya, si Fritz Yingko, na anak nung dating commissioner ng PBA dati. Diyan po nakatira. Katapat po yan ng truck na sira na tinirahan ko. Kaya po nakikita ko, kilala ko po yan. Pero siyempre, hindi naman ako nagpapabida-bida para kilalanin. Bakit ako makikipagkilala? Hampas lupa ang ako. So yan. Yan yung mga kanyan. Yung mga bisyo ng mga yan ay kanyan. Hindi ko lang mapapatunayan pero ayon doon sa katulong noong barkada niya na siing ko na yun, yan yung mga, sige wag na nga lang, baka malaman nyo pa kung anong mga bisyo ng mga animal na ito. Akala nyo kasi parang ang kasi, nabuisit ako yung dawi na pagbabarubal mo dito kay Morales eh. Kaya doon ako nabuisit talaga sa iyo. Ayop ka. Kaya alam ko po yung sinasabi ko. O ngayon, paano nga ako nakatawid o paano ko nalampasan yung ganong kahirapan sa buhay ko na dinanas ko? Stowaway ako. Wala as in wala. Wala akong makain. Kung hindi nga ako binigyan ng mga katulong yung wala, gutom. Talagang gutom. Paano po ako nakatawid doon sa ganong buhay? Siya po. Yung pananampalataya. Na ang sinasabi ko po at itinuturo ko sa inyo. Ibigay nyo na po, isurrender nyo na po ang iyong buhay ng buong buo sa ating Panginoon at ipagkatiwala po at siya na po ang bibigay ng programa para sa atin. Ganun lamang po kasimple. Yun po ang gusto kong ituro sa inyo. So, kaya ngayon, ang masasabi kong hindi ko kailangan kahit kailan. Bakit kahit kailan naman, di ko kailangan itong mga politikong ito. Ano bang kailangan ko sa mga hayop na yan? Sila pa nga ang nangulimbat sa akin, mga putang nang yan. Di ba? Yung binabayad kong buwis ngayon ng pagkalaki-laki, di ba kinukulimbat lang ng mga animal na ito? Ako pa ang pinagnanakawan ng hayop na yan. Wala akong utang na loob sa mga putang ng mga politiko na ito kahit kailan. Kasi sila pa ang talagang totoong salot sa lipunan. Maging noon pa. Noong bata pa ako, yan na lang lagi ang naririnig ko sa mga politikong ito. Kaya mga kababayan ko, pakiusap. Wala na po kayong, dati nung kahapon na, ko diba? Kahapon na sinasabi ko, tingnan natin yung hearing ngayon. At baka tutulungan na nila si Bato de la Rosa sa investigasyon. Tama. Sumipot si Grace po. Sumipot si Robin Padilla. Sumipot si Bongo. At saka ito si Ongo Estrada. Apat sila. Yun nga, ang ginawa niya, binarobal si Morales.
Itong si Robin Padilla, wala naman nasabi. Itong si Bungo, wala rin sinabi. Itong Crespo, nagbida-bida. Itong Chis Escudero, na parang sinermonan pa at tinuruan pa si Bato de la Rosa. So, yun pala, kaya hindi interesado dahil nga po ay itong Escudero at saka itong si J. Onggoy Estrada, barkada pala nito itong Kumar na ito. Na ito yung mga business partner ni Lisa. See? Kita nyo ang pattern. Ulit ko po mga kababayan. Sa lahat po ng mga mukha nila na yan, wala na po kayong ikukan dyan. Wala na po kayong ibubuto dyan. Alin sa kanila? Wala na po. I-reject na po yan lahat. At ito po ang gagawin kong mission. Yung daldalin ko ng daldalin itong mga ito, mga kababayan ko, na para sa ganun ay makarating dito sa mga ibang kababayan natin na itong pinagbibiling kong ito na wala nang iboboto sa kahit na sinong mga mukha na yan, i-reject nyo lahat. Lahat po yun i-reject na. Wala na po. Dahil ako nagbabaka sakali pa rin sana na may makita tayong maganda na pagtatanong. Pero wala sabi ko nga, nag-display lang sila doon, tapos umalis na. Binayaan din si De La Rosa. So ano makukuha natin din sa mga animal na ito? Wala na. Finish na. So, siguro po mga kababayan ay pangsamantala hanggang dito lang po at medyo pagod din po ako. Actually, madaling araw na po ako nakarating. Gumawa po muna ako ng video. Saka ako, saka ako matutulog. At, pada po. Ito. Mag-4:45 na po. So, mag-aalas 5 na. Ng madaling araw. So, wala pa po ako tulog. So, yan lamang po ang gusto ko yung paalala sa inyo. At hayaan po ninyo. At darating din po yung swerte sa inyo. Kilala nyo na po ako. Wala na po kayong dapat na ipag-alala pa. Since na nakilala nyo ako, wala naman po ako sinabi sa inyo na hindi kayo suswertehin. Bagkus narinig nyo naman po yung sinasabi ko kahapon sa vlog ko, na sinasabi ko, Lord, lahat ng mga tuloy-tuloy na blessing na binibigay mo sa akin, dito nyo na idiretso sa lahat ng mga subscribers ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.